So mga ka-eksena, wait lang, may nakasingit. Yan. Ano ba to? Yan. Yan. So mga ka-eksena, alam natin kung ano ang nangyari sa issue ng patungkol sa sinabi ni Bong Suntay. Okay? Tungkol sa mga kababaihan. Na kahit naman sinong tanongin nyo na merong matinong utak, eh talagang hindi ho katanggap-tanggap ang sinabi ni Bong Suntay, manyakol sa madaling salita. Kahit mismong asawa niya ay hindi natuwa sa kanyang sinabi. Legit yan mga ka-eksena. Boom! Ako nga galit na nga ako kay Bong Suntay eh. Kaso mas gumalit at talagang tumindi galit ko mga ka-eksena, lalo na dito sa abogagong to. Alam nyo kung bakit? Boom! Norlito Coranyes. Shoutout po kay John Carlo Coranyes. Ayan, from Norlito Coranyes. Happy viewing po. Maraming salamat. Thank you po. Uulitin ko. Kung ang tatanungin mo ay merong matino at maayos na pag-uutak, hindi nila may kakaila na maling-mali ang sinabi ni Bong Suntay. Ngayon, etong si Boy Gasolito, dumagdag pa. Boom! Okay? Pakinggan natin mga ka-eksena at gusto ko lang dumibang dito sa sinabi niyan to eh. Nakakagigil talaga ng ulo sa Derek. Sa taas. Hindi ako si Bong Suntay. Aray ko. Okay, pakinggan natin. Ay, parang familiar tong si Juby de Guzman. Parang sa SM na ito eh. Parang kay OJC din to eh, no? Tama ba ako? Boom! Oh. Eto ba? Ito nga mga ka-eksena, familiar to eh, oh. Alam mo, ma'am, Juby, hindi ka nahiya sa sarili mo? Yung katabi mo, balasubas, babae ka pa naman din, tapos sang-ayong ka pa sa sinasabi ni Gasolito. Ito na, pakinggan na natin mga ka-eksena. At syempre ako, mataas ang respeto ko sa lahat ng kababaihan. Depende na lang kung baboy ka. At lalo na, malamang DDS ka pag baboy ka. Tuloy na natin. Game. Busa natin dito. Nang iniisip mo, may nakita kang babae, gusto mong gahasain, gusto mong halayin, gusto mong daklutin, harapan na, Hindi kasalanan yon. Boom! Ang lala, no? Sa tingin nyo mga ka-eksena, dapat bang madisbar si Topacio? Topacio, sabi ni DRD. Alam mo, kung tatanungin nyo, dapat madisbar to eh. Unang-una, abogado pa man din tong hindot na to. Galing pa man din sa kanya bilang abogado. Sabi niya, imagination lang nga kasi. So, kahit pasabihin daw niya na daklutin, gahasain, kung ano man ang naiisip niyang gawin sa isang babae, wala daw masama yun. Sabi niya. Boom! Sige, pagpalagay natin yung imagination kunyari. Sabihin na natin, imagination mo, sa'yo lang. Kung sasarilinin mo, walang makakaalam, sa'yo lang, hindi talaga yan magmumukhang masama. Hindi talaga, kung ikaw lang, wala kang pinagsasabihan, nasa isip mo lang. Ano yung ginawa ni Bong Suntay? 'Di ba? Kung sinarili niya na lang yung kamanya-kanya, maglolo na lang siya, di wala siyang issue. Tama, mali? Boom! 'Di ba? Ganon din yun, Gasolito. Coming from you, bilang isang abogado ka pa man din, ikaw pa ang nagtotolerate. At sinabi mo pa sa istasyon mo yung ganong klaseng remarks. 'Di ba? Oo nga, sige, imagination lang eh. Kung wala nakakaalam, ikaw lang yan. Wala kang pagsasabihan. Magiging masama yan kapag ginawa mo ng akto yan. Kaso, kino-convince mo yung mga kalalakihan na maging manyak. 'Di ba?
Hanggat maari nga, hindi ka dapat nag-iisip ng kalaswaan sa babae o kahit sa kalalakihan man din. 'Di ba? Pero sa kanya bilang abogado, hindi niya kinukundi na yung mga ganong salitaan. Pero mo, okay lang daw pag-isipan ka, sasamantalahin kita. Okay lang pagsamantala, dakluting kita at kung ano pang maisip mo. On air, sinabi niya yan. Hindi ka nahihiya doon, Topacio? Kalalaki mong tao, manyakol ka. Boom! Ano ba si Topacio? Hindi daw siya DDS. Naniniwala kayo hindi siya DDS? Boom! Lolo mo. Tuloy natin. Oh. Oh, yan yung kapatid, bumanat pa. Oh, si Jasmine Curtis. Ito mas malupit mga kaiksena. Nasasabihin ni Topacio. Opo. Parang binabastos daw yung kapatid niya, hindi daw tama. Kayong mga artista, yung mga ganyan. Ikaw, Jasmine, bakit Okay daw lahat ng mga artista nagbibikini. Gusto nyo daw talaga kasing pinagmamanyakan kayo, pinagnanasahan kayo. Yan ang tingin ni Topacio sa inyo. Talaga naman buhay to. ka nagpo-post ng mga bikini pictures mo sa social media, sa mga pahayagan? Hindi ba para ikaw ipagnasahan? Sino mga babae dito? Taas ang kamay ng mga kababaihan kahit hindi na kayo dalaga o dalaga pa man. Pag kayo ba nagsuot ng medyo sexy, hindi ko na sinabing nagtutupis kayo, kung sino man nagtutupis dyan. Kapag ba kayo ay nagsuot ng two-piece, kapag ba kayo ay nagsuot ng medyo backless, tubeless, ang nasa isip nyo ba gusto nyo pagnasahan kayo? Boom! Ganyang kababoy ang utak ng abogagong to. Ganyan kababoy. Ano ang masasabi nyo doon sa sinabi niya? Kapag baka mamaya pagka nakita niya kayo nito Topacio na nagsuot ng spaghetti, sabihin niyan, "Oy, gusto mo magpamanyak ano?" Boom! Ganun ba nasa isip nyo? Gusto nyo na pagnasahan kayo? Abogado pa man din. Alam nyo mga kaiksena, hindi ko na iibahin niya na kahit sa lalaki, tayo, kung meron tayong pera, 'di ba? At kaya nating bumili ng mga bagay na hindi pangkaraniwan sa iba, why not, choknat? At ang pagbili natin, halimbawa, bikini, lingerie, mga ganyan. Tas afford mo naman. Kasi gusto mong parang sa makeup, gusto mong gumanda, 'di ba? Para magmukha kang kaaya-aya. Pagdating naman sa two-piece, dahil sexy ka naman, 'di ba? So bawal na mag-two-piece, Topacio, tang inumin mo. Boom! Dahil pag nag-two-piece pala yung mga babae, nagpapamanyak, ganon. Aray ko! Tang inang buhay to. Anong klaseng utak yan? So kung mag-two-piece ako dahil may karapatan naman ako mag-two-piece, kahit nga wala kang karapatan mag-two-piece, ibig ko sabihin yung medyo chubby. Yung iba nga may kakilala ako kahit medyo chubby, ang lakas ng loob eh. Kasi karapatan niya yun, right niya yun. Kung anong gusto niyang gawin sa sarili niya, karapatan niya yun at hindi mo pwedeng lampasan yun o pangialaman yun. Tapos sasabihin mo na ang mga babae nagtutupis, nagsusuot ng tupis, nagpapamanyak lang, tang inamin mo. Aray ko! Kaya, meron ba nagtutupis sa opisina, Topacio? Easy. Di ba wala? Saan ba meron kadalasan nagtutupis? Pagdating sa beach, swimming pool, mga summer occasion, at saka contest, bikini contest, modeling, diyan may mga nagtutupis. Pero magtupis ka, tas puro kalalakihan yung nandoon gabing-gabi beer house. Boom! O yan, iba na yan. Halak ka. Ang dumi ng utak nito, no? Sabi itong pandak na to. Kakaiba yung utak, ano? Alam mo kung ako yung halimbawa lang kung ako yung asawa ni Ann Curtis, mag-hire ako ng pinakamalupit na abogado para lang mapadisbar to o kung anong pwedeng dito sa abogadon to. Kasi maling-mali eh.
Oo, totoo. Totoo sa mga kalalakihan. Real talk to, mga kababayan. Na ang mga kalalakihan, merong tinatawag talaga yung mga desire talaga. Ano, alam naman nila lahat. Ito yung gusto sabihin ni Topacio na hindi niya alam yata kung paano i-deliver. Yan desire na sinasabi mo, yung pagnanasa na sinasabi mo, hindi yan magiging masama kung hindi mo o kung iyon ay sasarilinin mo. Kasi may paghanga ka eh. May paghanga ka, crush ko, ang sexy naman nito. Grabe, ang ganda ng katawan, ang laki ng ganito. Yung problema, sinabi mo on national television. Tapos, official ka ng gobyerno. Tapos, hindot ka para mapagtanggol mo lang yung remarks ni Bong Suntay dahil pinagtatanggol si Sara. Ngayon, sasabihin mo on air na okay lang yon. Tapos, na nagpapamanyak ang mga babaeng nagtutupis. Grabe, ang tindi talaga ng utak ng mga didilis, mga kapatid. Kawawa po talaga tayo rito. Kawawa yung bansa natin. 'Di ba? Karumal-dumal, decent to those like this. Topak. Ay, nako. Kaya dapat, tapos sinabi niya pa, hindi ko mahanap na kasi itong video na to, mga ka-eksena, wala na dun sa mismong show nila. Wala na. Kaya sa Facebook ko na lang to nakita. Meron pa, 'di ba? Anong sinabi niya doon kay Elago? Pinagnanasahan niya daw si Elago. Tignan niyo kung gaano kababoy ito. Aray ko. 'Di ba? Isipin niyo, mga ka-eksena, ha? Sinabi niya pa diyan na siya daw pinagnanasahan niya si Elago. Nakakatuwa ba, mga ka-eksena? 'Di ba nakakababoy para sa isang babae 'yun? Hindi naman na paghanga 'yun eh. Kamanyakan na 'yun. Kamanyakan. 'Di ba? Hindi ganoon ang tinatawag na paghanga. Kamanyakan 'yun. Ang baboy. Eh, kanino ka ba magmamana? Eh, di sa amo nila si Digong. Ba't ano meron kay Digong? Naalala niyo yung sinabi ni Digong doon sa madre na ibang lahi na ni-rape at pinatay? Ano sabi ni Digong? Dapat daw, una muna daw siya na ng rape. Talaga mga alagad ni Sara talaga, mga demonyo eh. Para ikaw ay sumikat. Huwag mong sabihin art yun. Huwag mo sabihin ini-endorso mo yung brand ng bikini. O yung resort. Ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon may iniendorso, Topacio. Karapatan ng bawat Pilipino magpahayag ng kanyang sarili kung ano man ang kanyang nais. Through art, through tattoo, through pananamit, through hairstyle, through personality. At walang pwedeng umagaw nun at walang pwedeng kumontra nun unless kung ikaw ay hindi nakakapanakit ng ibang tao. Boom! 'Di ba? Oh, yun ang mali. Kung nakakapanakit ka ng ibang tao sa ginagawa mo pag-express sa sarili mo, ay mali yun. Pero kung, 'di ba, anong mali doon sa pagbibikini? Anong mali doon kung halimbawa may mga tattoo? Anong mali doon kung halimbawa nagpalagay ng sungay? Eh kung demonyo naman talaga. Grabe. Nakakaloka, oh. BS yan! Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Oh, kaya ka nasasabihan dugyot eh. Yung mga ganyang saloobin ng isang lalaki, talagang pandugyot talaga yan. Kasi kahit ako, mga ka-eksena, nung ako ay dalaga pa, char. Meron, hindi ako nagbibiro. Meron na ako syempreng mga artista na iniidolo, hinahangaan, 'di ba? So, halimbawa, ngayon, kabataan, ngayong panahon na to, sino yung mga sikat na mga vlogger na daring? Kagaya ni Ivana Alawi, talaga 'di ba? Na madalas nagbibikini. So tanongin niyo si Ivana Alawi, nagpapamanya ka ba? Boom! Try mo lapitan si Ivana Alawi, tapos sabihin mo, Ivana, pwede ba kitang manyakin? Kasi sabi nito, Pasyo, nagpapamanya ka daw pag ganyan nagbibikini ka eh. Subukan mong daklutin. Aray ko! Hindi, oh.
Subukan mo lang, si at Topacio kaya pagawa mo. Topacio, try mo kaya, pumunta ka kay Ivana Alawi o kahit sino mang artista dyan na makita mo, tapos nakita mo naka two-piece, lapitan mo, tas daklutin mo. Tingnan natin kung ano mangyari sa'yo. Diba? Oh. Kasi yun ang sabi niya eh. Diba? Kaya daw nagbibikini, nagtutupi sa mga babae kasi gusto nilang pagnasahan sila. Ang inang buhay itong lala talaga ng mga sakit ng DDS. Kaloka. Eto kaduktong niya, mga kaiksena. Asa na, direct? Tuloy natin dito. Saan na yun? Nawala. Wait lang, ha. Ito. Tuloy natin dito sa nako, kakagigil talaga tong matandang ewan na to. Yan. Tita Mel, pasok. Inireklamo na rin si Congressman Bong Suntay sa Ombudsman kaugnay ng mga nabanggit niya tungkol sa aktres na si Ann Curtis. Ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith, binatikos ni Attorney Ferdinand Topacio kasabay ng pagtatanggol niya kay Suntay. Bagay na inalmahan ng aktres. Nakatutok si Salima Refra. Lala. Panagutin! Sumugod sa Office of the Ombudsman ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan para ireklamo si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay kaugnay ng mga pahayag niya sa aktres na si Ann Curtis. Naghain sila ng reklamong paglabag sa RA 11313 o Safe Spaces Act o mas kilala bilang Bawal Bastos Law, Magna Carta of Women at Code of Conduct of Public Officials. Sa ilalim ng Republic Act 11313, malinaw din po na hindi mahalaga ang intensyon. Kahit sinasabi niyang walang mali siya kuno ang kanyang sinabi, ito po ay malum prohibitum. In and of itself, ito ay isang krimen. Ang Estado, ang mga kabilang sa Estado na mga opisyal ay mas mataas ang pananagutan dahil sila ang pangunahin dapat na nagdedepensa at nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Dadaan sa evaluation process ang Office of the Ombudsman ang reklamo. Di ba yun nga lang sipol eh, may kaso ka eh, sipulan mo eh. Tapos ito, lantara mo sinabi, pinagnanasahan mo. Raulo ka ba? Boom! Mo ng grupo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Suntay. Pero maging Analogy lang daw. ang misis ni Suntay na si Sheila, pati ang kanilang mga anak, hindi raw sang-ayon at hindi raw kinukonsinti ang mga winika ng mambabatas. Kita mo na, pati pamilya mo. Buisit sa'yo, hindi kinokondina ka. Tapos sabi mo, tama yung sinabi mo. Luko-luko ka pala eh. Boom! Ito pa, malupit mga ka-eksena. May nakita ako sa Facebook page ni Suntay. Ano yung direct? Pilim pogi. Bakit? Anong ginagawa ni Suntay doon direct? Yung DSWD dumating para sa tulong sa mga nasunugan. Ak ng tutyan, daming mga nakakulay green, oh. Bong Suntay, Kong Suntay. Ang ina mo. Boom! DSWD yan, huwag kang pumuronta dyan, hindot. Nagpapapogi, nakita nyo ba yon? Kung ako yun, ubarin nyo yan. Dapat walang Bong Suntay dito na mga alagad mo ah. Hindi magtutulong daw para mag-assist eh. O edi tanggalin nila yung damit nila. Palitan nila yung damit nila. DSWD lang dapat ang mag-ano dyan, ang humarap na sa kanila galing yan. Putik na yan, oh. Makikita mo si Bong Suntay doon, nandun din, oh. Boom! Pal. Kapal na mukha mo, Suntay. Ano mo? Sa isang post sa social media, sinabi rin niyang hindi totoo na tumawa siya sa mga sinabi ng kanyang kabiyak. Humingi rin siya ng tawad sa aktres na si Ann Curtis at sa pamilya nito. Pero Walang sino mang babae raw dapat ang pinagsalitaan ng ganito. Lahat raw ng babae, anumang pinanggalingan ay dapat tinatrato ng may dignidad at respeto. yan ang ginawa mo. Nagigiusap rin ng may bahay ni Suntay na huwag na silang idamay ng kanilang mga anak sa issue. Ipinagtanggol naman ng abogadong si Attorney Ferdinand Topacio si Suntay. Gate niya, wala raw kasalanan si Suntay. Tingnan nyo kung gaano kabaloktot ang utak ni Topacio. Sinabi na nga dito, di ba? Malum prohibitum. Boom! Oh.
Pero sa gitna ng kanyang pagtatanggol kay Suntay, pinuntirya naman niya ang kapatid naman ni Ann na si Jasmine Curtis Smith. Alam, ang lala talaga nito, Pap. Alam nyo, nakita ko isang araw nasa Antipolo pala to. Kumanta, nag-concert ang walang niya. Boom! Tapos doon niya pa sinabi na tumawa pa siya ng plastic, mga ka-eksena, parang demonyo. Pumatol talaga, pinatulan niya talaga yung kapatid ni Ann Curtis, sinagot niya rin. Alam mo, kaya kami namalas, ito, Pasyo eh. Kaya halos lahat ng mga kumuha sa'yo, talo eh. Boom! Karma is real. Nakabilang sa mga hayagang bumatikos kay Suntay. Tanong nito Pasyo kay Jasmine, hindi raw ba ito nagpo-post sa mga bikini pictures sa social media o sa mga pahayagan para siya ay pagnasaan o di kaya'y para sumikat? Sabi pa nito Pasyo, natural lang daw ang pagnanasa sa mga lalaki. Sabay sabing minsan na rin daw niyang pinagnasahan si Gabriela Representative Sara Ilago nang minsang maamoy ito sa isang pagdinig sa Department of Justice. Maraming salamat, Maid Moisel. Nakakadiri ka to, Pasyo. Baka mamaya naglulu ka pa. Boom! Kakahiya. Naamoy lang yung pabango ni Ilago. Inamin niya talaga, no? Wala namang problema maging prangka, pero hindi naman kaprangka yung ganyan eh. Sabi mo, national television. Katakot, mga ka-eksena yung mga ganyan. Bro, baka mamaya pagkaamoy niya, naglulu na sa CR yun. Boom! Ang Gabriela, kinundi na ang mga pahayag dito Pasyo. Tinawag siyang manyak at ginamit raw ang pagkakataon para magpakalat ng kabastusan at direktang pag-atake kay Ilago. Ang mga katulad raw nito Pasyo ay hindi raw dapat hinahayaang maging abogado at ginagamit ang propesyon para mangalipusta. Pinag-aaralan raw nila ang kanilang mga legal na hakbang. Si Jasmine naman dinaan sa social media ang pahayag ng disgusto sa mga sinabi nito Pasyo. Nagkaroon din ng pagkakataon ng GMA Integrated News na makausap si Jasmine. Bagamat hindi na siya nagbigay ng karagdagang tugon kay Topacio at maging kay Suntay, nagpasalamat naman siya sa mga sumusuporta sa kanila at sa lahat ng kababaihan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagtuturo ng respeto sa murang edad pa lamang. Sana po turuan natin ang mga batang lalaki, no? Mula bata pa lang turuan natin sila kung ano ang importansya sa pagrerespeto, sa pagbibigay pugay, sa pag-appreciate at hindi lang 'yon, pagsusuporta sa mga kababaihan. Ang malupit pa niya mga ka-eksena, 'di ba? Diyan lang bigay-bigay nilang Punta ka ng South Korea. Sa mga napuntahan ko lang to, South Korea, sa Taiwan. Tapos, lalo na pag sa Amerika, mga ka-eksena, pag summer, makita mo yung mga kababaihan doon, naglalakad na nakatupis lang. Boom! Sa kalye. Paano pag nakita nila ito, Pasyo yun? Ni Bong Suntay, putragis na yan. Ano nang ginawa nila doon? Baka on the spot, naglolo yun. Boom! Hindi makakita sa South Korea nga lang, maraming mga nagpagpunta ka ng summer sa beach. Paano pa doon sa ibang bansa na nagbi-beach nang wala talaga hubot-hubad lahat? Naku, putik na baka nasiraan na ng ulo yung mga yan. Boom! Di na alam kung anong gagawin yan. Diba? Ang lala nyo. Grabe, Pero mo si Topacio, pabango lang na na. Nagnasa na agad. Walang due naman buhay ito. Kaloka, Kadiri. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Isa na namang ugali ng mga didisit yan basura. Di ba? Mga piling na naman sila dyan.